Alamin naman natin ang update po sa presyo at supply ng asukal sa bansa with Sir Pablo Luis Ascona, Administrator ng Sugar Regulatory Administration. Sir, magandang araw po. Magandang umaga po, Sir Anjo. Good morning, sir. Batay po sa inyong pinakauling report na inyong inilabas, inaasahang bababa na ang lokal na produksyon ng asukal sa susunod na crop year. Ano pong dahilan nito, sir, at details? Ano pong detalye? Yes, actually, Sir Anjo, no, parang ang na-misunderstand po kasi yung sugar order natin. Last year po kasi yung total production natin is 1.799 million metric tons. Sa ngayon po, we are estimating an increase to 1.85 million metric tons. Kaso po, yung nilagay po natin sa sugar order na there is a possibility na bababa po yung 1.85 million natin ng 10 to 15% depending on the forecasted El Nino po. Depende sa tama ng El Nino po sa mga tubuhan natin po. Okay, ngayon po nararanasan natin El Nino. Talaga bang naapektuhan na? Sa ngayon po, sir, okay pa tayo. Okay. Yung expected po na El Nino is November to January yata yung forecast ng Pag-asa. So we will monitor the severity of this and we will see if it will bring about a decrease on the estimated production or hindi po. Kailan po ba ang simula ng sugar crop year sa bansa? Kailan po ito nagtatapos? Yung start ng crop year po natin is September 1. This year po, yung mga sugar mills natin umumpisa naman ng September 1. So right now po, we are in the beginning of the harvest season. Parang okay po yung lumalabas na yield per hectare po ng mga farmers. And yun lang po yung nakakatakutan natin is the effect of El Nino. And sugar crop year po ends in August 30, 2024 po. So ilang metriko tonelada sa inyong inventory ngayon, sir? Ilang metriko tonelada ang kabuuan ng domestic raw sugar withdrawal para sa crop year 2023-2024? Yung estimated po natin, sir, na total demand is somewhere around 2.2 to 2.3 million metric tons po, sir. Sa ngayon po, umumpisa yung harvest season natin. Nakuha po yung hiling ng administrasyon na we will have at least 2 months buffer stock sa raw sugar and we also have sapat na buffer stock po sa refined sugar po. At ayon din sa kautusan na inyo pong inilabas, 100% ng inaasang produksyon ng asukal ay dapat panatilihin ng mga mill company o mga mill companies bilang domestic market sugar. Sir, ano po ibig sabihin Yes, yan? po. Ano po ibig sabihin nun? Okay. Usually po kasi, sir, in the past, no, kinaklasify po natin yung local produce. Meron tayong A, sugar for the US market, B po yung domestic, C yung reserve, and then D or delta po yung sa world market. But the past few years po na kulang tayo sa asukal, nagwa 100% B sugar tayo po for domestic use. Paano po makaka-apekto ito sa presyo ng asukal sa merkado kung may mga paggalaw? Kailan po ito asahan? Okay, so far, sir, since February 2022, bumaba yung farm gate price natin to 60 pesos per kilo sa raw sugar. And it has maintained po at 60 pesos until sa ngayon, no? Today po yesterday may isang sugar mill na po na nagbid ng asukal and nasa 60 pa rin po yung farmers natin, hoping na today po kasi Thursday, yun yung bidding day natin. Hopefully po 60 pa rin yung farm gate. Yung sa retail po, since February, stable tayo na makikita yung low of 85 sa refined. And then sa supermarkets, yung highest na nakita natin po is 110. So hindi na po nag-move yan since February 2022 hanggang ngayon po. Alright, so ano pa mga programa at magiging hakbang ng SRA para maiwasan po ang kakulangan sa produksyon ng asukal sa bansa, lalo na sa panahon ng tag-init at papasok na rin po ang Kapaskuhan? Okay, sa ngayon po, sir, yung push natin is to improve production. Since nag-stable yung farm gate price natin, we have seen an increase in area po in various places, which is a good sign. Nag-increase din po yung inputs in fertilizer. So
yung farmers po natin gumagastos na ulit po sa mga field nila kasi hopeful sila sa farm gate. Tapos sa SRA side po, we are continuing our Black Farm program where we organize po the small farmers of 1 to 2 hectares into black farms of 30 hectares or more. Nagbibigay po tayo ng cash assistance po for startup capital po nila. Nagbibigay din tayo ng brand new tractors. Sa ngayon din po, dumating na yung aid natin from Japan. Yung Japan po nagbigay sa atin ng 80 plus tractors with implements. To the amount of somewhere around 300 something million pesos po yun. So, meron identified beneficiaries yung mga Japanese friends natin. So, i-release natin ulit yun. That's all for the improvement po of mechanization and production po ng small farmers natin. Maraming salamat sa inyong oras, Sir Pablo Luis Escona ng SRA, Sugar Regulatory Administration.